Welcome to News 5 Everywhere. Ang biyaheng walang flagda at walang boundary. Andar na mga balita, andar na mga balita. Baha. Iyan ang kalbaryo ng mga Pinoy tuwing tag-ulan. Dito sa Maynila, taon-taon na lang itong pinaghahandaan pero mukhang hindi umuubra ang mga ginagawang pangontra sa baha. Tama ka, John Lord. Ano nga ba ang problema kung bakit hindi ito naaayos? May pag-asa pa bang maging flood-free ang NCR? Nako, pag-usapan natin yan ngayong umaga, mga kasama natin ang tanyag na architect at urban planner at columnist na si Ginoong Paulo Alcazarin. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Lord Teresa. Yeah, Sir Paulo, just this week may sinulat po kayo article sa Philippine Star na naglilista po sa mga dahilan kung bakit laging binaba ang Metro Manila. At binanggit niyo po ron na parang sirang plaka na raw po kayo sa palaging pagre-remind. Pero ulitin lang po natin, ano? At the risk of sounding like a broken record. Ano po ba yung pinakamalaking problema po rito, Sir? Well, yan nga yung sinabi mo, ang malaking problema, yung paglaki ng Metro Manila. Lumaki ang Metro Manila ng 500% in the last half century, pero yung ating drainage system hindi lumaki, actually lumiit siya. At hindi na aayos at hindi na i-improve yung ating drainage system, walang mapupuntahan yung ating bahang tubig. Sir Paulo, binabaha na ba talaga ang Maynila noon pa man? Kasi may mga nakita kami litrato sa Facebook na nagpapakita na meron ng pagbaha noon pa lang, and as far inland as Quezon City daw, inaabot talaga ng tubig. At ba't hindi ito nagagawa ng solusyon? Tama yan, yung ating pagbabaha mula no pang pagpalit ng Spanish to American times. At ang reality nun lowland ang Manila at paglaki ng Metro Manila into Quezon City at yung 16 na bagong lungsod hindi nagawa ng master plan, pero hindi ito nasunod. Hindi nasunod yung 12 master plan na prepare para sa Metro Manila. Kasama to yung drainage system. Sir Paulo, hindi po natin mayalis yung environmental issues sa pagbaha dyan. So Sige po, sir. Go ahead, sir. Go ahead. Yung environmental issue, siyempre, yung... Ano uli yan, Lord? Opo. Tanong, kaya pa ba kayang ayusin ito? Isama po natin ito ang mga environmental issues dito, sir. Pwede naman. Ang kailangan lang gawin isang buong comprehensive master plan para sa Metro Manila sa konteksto ng kanyang region. Ang problema ng ating baha hindi lahat galing sa Metro Manila, hindi lahat ng ulan na bumabagsak sa Metro Manila ang cause ng baha. Malaking cause yung mga ulan na galing sa uplands o yung sa Sierra Madres. Mas malaki nga yung tinatawag na watershed na kinocover ng Sierra Madre. Dito gumuguho sa atin dahil nga na-deforest yung uplands natin. So yung solusyon both upstream sa Sierra Madre at downstream sa pag-improve ng drainage system ng Metro Manila. Sir Paulo, nabanggit nyo kanina na lowland talaga ang Metro Manila. Ang tanong is Metro Manila sinking? Hindi naman po, di ba? Tansyon nyo ba, how many years bago tuluyan talagang pasukin na ng tubig or lamunin na ng tubig ang NCR? Is this a possibility? Mula noon, mababa na yung Manila, pero ang problema ngayon dahil sa water extraction sa north and south of Metro Manila, may tinatawag na subsidence o paglubog ng mga areas na to. Yung Kamanava at saka yung Pasay Paranaque area southwards, lumulubog po ito ng mula 30 centimeters o 1 foot up to 3 feet o 1 meter ang paglubog niya. At ang epekto nito kung magkaroon ng storm surge or floods, aabot ang sinasabi ng mga scientists, hanggang 20 kilometers inland ang baha. Okay. Sir Paulo, ang tanong, is it a question of urban planning ba talaga or political will? Kasi, kunyari, isa sa mga pinoint out yung problema, yung mga estero na laging binaba, kasi maraming pong mga informal settlers, ano? Parang paulit-ulit na lang, it's a recurring theme, pero bumabalik pa rin yung problema, hindi po nawawala. So, ang issue ba dito political will o urban planning? Kasi marami itong sabi na parang, okay, kahit outdated pa yung mga plano natin, pero at least, di ba, kung i-implement naman ng maayos, hindi ayos lang, di ba, sir?
Well, tama ka, Lord. Ang problema, sa totoo lang, may political will. Ang problema, 16 na political will. Iba-iba. Ang 16 na lungsod na, at isang bayan ng Metro Manila, hindi sila nag-uusap at yung isang comprehensive plan o direksyon ng solusyon ay hindi na natutupad. Nakagawa na ng Metro Manila ng 12 master plan mula noong 1900. Ni isa sa itong dosena na to natuloy. Lalo na yung flood control noong 1970s kung saan ginawa yung Manggahan Floodway. Ang ginawa nila yung isang kalahati lang ng solusyon, yung Parañaque Spillway, hindi na-construct. At yan ang dahilan kung bakit bumabaha sa Laguna at karating na rehiyon. Ayan, maraming salamat, Sir Paolo. Isang tanong na lang, sir. Ano ba yung MMM quiz natin sa araw na to? Ano po yan? Ano po yung MMM quiz natin sa araw na ito? Yung wala pa akong naipopost. Metro Manila Madness ngayon. Kung ano yung mga problema at solusyon sa ating Metro Manila. Yes, sir. Mamaya, ipopost ko. Abangan natin yan. Ayan, madness talaga. Sir, maraming salamat po, Ginoong Paolo Algazarin, for joining us this morning, sir. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.